Paano kung sabihin kong may isang araw na literal na nawala ang Mona Lisa? Oo, as in wala sa display at nagnakaw lang naman ng spotlight sa buong mundo. Ready na ba kayong alamin kung bakit ang isang maliit na painting na ito ay napakamahal at napakahalaga? Halika, simulan na natin. Napaka-mysterious ng Mona Lisa, hindi lang dahil sa kanyang sikreto na mga ngiti, kundi dahil na rin sa kanyang kahalagahan at halaga. Pwede mo bang i-imagine isang painting na naging dahilan ng gulo at mga balita na hanggang ngayon ay patuloy na binabalik-balikan ng mga tao mula sa buong mundo? Pero bakit nga ba sobrang mahal ng Mona Lisa? At ano nga ba ang kwento sa likod ng painting na ito? Bago natin sagutin yan, simulan natin sa isang kwento na nangyari noong 1911 sa bansang France. Isang araw na pagdesisyunan ng mga turista na magpunta sa Louvre Museum sa Paris. Excited na excited sila kasi yan ang lugar kung saan nakadisplay ang isa sa pinaka-iconic na painting sa buong mundo, ang Mona Lisa ni Leonardo da Vinci. Pero pagpasok nila, may nakita silang nakakagulat. Isang espasyo na walang painting pero may label na Mona Lisa sa display. Anong nangyari? Anong nangyari sa Mona Lisa? Hindi nila alam na nakaw pala ito. Paano nga ba ito nangyari? Bakit sa lahat ng paintings sa Louvre, ang Mona Lisa pa ang pinili ng magnanakaw? Dito na magsisimula ang kwento ng tunay na halaga at kahalagahan ng Mona Lisa. Ang painting ni Leonardo da Vinci na Mona Lisa ay nagsimula noong 1503. Sa panahon ng Renaissance, gumawa si Leonardo ng portrait ng isang babae gamit ang isang bakanteng wood panel. Para kay Leonardo, parang isang ordinaryong araw lang iyon ng paggawa ng painting. Hindi niya alam na ang simpleng portrait ng babaeng ito ay magiging isa sa mga pinakaimportanteng painting sa kasaysayan ng sining. Ang babae sa painting ay may misteryo dahil maraming spekulasyon kung sino siya. Pero ang karamihan ng mga eksperto ngayon ay nagsasabi na siya ay si Lisa Gherardini del Giocondo, asawa ng isang merchant mula sa Florence, si Francesco del Giocondo. Ngayon kung titingnan mo ang Mona Lisa, baka isipin mo lang na isang simpleng half-body portrait siya, na may landscape sa likod. Pero sa totoo lang, ang Mona Lisa ay isang revolutionary piece ng art. Ang ginamit na three-quarter view ni Leonardo, kung saan nakatingin ang babae sa viewer, ay kakaiba sa mga standard na post sa mga painting noong panahong iyon. Isa itong malaking innovation sa sining. Gumamit pa siya ng sfumato, isang teknik ng fine shading at softening of edges, na nagbigay sa painting ng realism at lalim. Kaya naman naging iconic at pinag-uusapan ito sa mga taon na dumaan. Noong 1804, ang Mona Lisa ay ipinasa sa Louvre Museum sa Paris at doon siya nanatili. Dumating ang 1816 at isang scholar na si Walter Pater ang nag-describe sa painting bilang simbolo ng timeless feminine beauty. Sa mga sumunod na taon, mas sumikat pa ang Mona Lisa at naging isa sa pinakapaboritong art piece ng mga turista at scholars. Pero sa kabila ng kanyang kasikatan, isang pangyayari ang nagbago sa lahat ng iyon, ang pagkakawalay ng Mona Lisa sa Louvre Museum. Noong 1911, isang Italian contractor na si Vincenzo Peruggia ang nagdesisyon na magnakaw ng Mona Lisa. Si Peruggia, na nagtatrabaho sa Louvre Museum, ay isang aspiring artist at may kakaibang ideya sa kanyang utak. Nais niyang ibalik ang mga Italian masterpieces sa kanilang bayan at ang Mona Lisa ang kanyang naging target. Hindi siya basta-basta nakapasok sa museum. May access siya dahil nagtatrabaho siya roon. Ayon sa kwento, kinuha niya ang Mona Lisa, binalot sa smock, isang damit na isinusuot ng mga museum staff habang humahawak ng artworks. At nang makuha na ito, agad siyang bumaba at naglakad patungo sa exit. Pero hindi siya nakalabas ng walang aberya. Nang dumaan si Peruggia sa isang pintuan, hindi siya makalabas agad dahil hindi gumagana ang duplicate niyang susi. Doon na siya ninerbiyos, lalo na nang makarinig siya ng mga yapak papunta sa kanya. Isang plumber ang dumaan at sa kabutihang palad, inisip ng plumber na isa lang siyang museum employee kaya binuksan siya nito. Nakalabas siya ng buhay at agad siyang nagtungo sa isang estasyon ng tren.
Pero bakit nga ba ninakaw ni Perugia ang Mona Lisa? Kasi nga isang Italian immigrant siya at gustong-gusto niyang ibalik ang mga art pieces sa kanyang sariling bansa. Isa kasi sa mga dahilan ng pagkakaroon ng Mona Lisa sa Louvre ay dahil noong panahon ng French Revolution, nakuha ng French government ang mga art pieces mula sa Italy, kasama na ang Mona Lisa na sa simula ay nakuha ni King Francis I ng France. Gusto ni Perugia na ibalik sa Italy ang Mona Lisa dahil para sa kanya, ito ay isang piraso ng art na pag-aari ng mga Italians. Noong maibalik ang painting sa Italy, hindi lang si Perugia ang naging bida sa balita. Bigla na namang sumikat ang Mona Lisa sa buong mundo, lalo na sa France kung saan siya muling napunta. Matapos ang 2 taon ng paghahanap at pagsubok na ibenta ng magnanakaw ang painting, nahanap din siya at nahuli ng mga awtoridad. Itinago ni Perugia ang Mona Lisa sa isang suitcase at dinala ito sa Florence. Nang matagpuan siya at ang painting, mas sumikat pa ang Mona Lisa. Hindi lang dahil sa pagkakawalay nito kundi dahil na rin sa mga balita at kontrobersya na bumalot dito. At ngayon Mona Lisa ay nakadisplay pa rin sa Louvre Museum sa Paris. Pero hindi na tulad ng dati. Pinalakas ang proteksyon nito, pati na rin ang klima at ang mga kondisyon ng pagpapakita nito. May bulletproof glass na nakakulong sa kanya at isang climate control booth na nagsisiguro na hindi magbabago ang kondisyon ng painting. Kaya kahit na dumaan ang mga taon, napanatili ang Mona Lisa sa pinakamagandang kalagayan. Pero ang tanong na hindi mawawala sa mga tao ay, magkano nga ba ang halaga ng Mona Lisa? Kung bibilhin siya, magkano? Ang Mona Lisa ay walang katumbas na halaga, pero kung ipapakita ang monetary value ng painting noong 1962, ang insurance asset nito ay umabot na sa $100 milyong. Kung ia-adjust mo sa inflation, malamang ay may halaga na siyang higit pa sa $1 bilyon noong 2023. Kahit na hindi ito ibebenta ng French government, ang Mona Lisa ay patuloy na bumibigay ng malalaking halaga sa pamamagitan ng mga turista na bumibisita sa Louvre Museum. Alam mo ba na mahigit 2 milyong tao ang bumibisita sa Louvre taon-taon at karamihan sa kanila ay para lang makita ang Mona Lisa. Kaya naman kaalam, hindi na nakapagtataka kung bakit siya tinuturing na pinakamahalagang painting sa buong mundo. Kaya't huwag na nating tanungin kung magkano ang halaga ng Mona Lisa. Dahil sa ngayon, ang halaga nito ay hindi lang nasusukat sa presyo, kundi sa kasaysayan at kwento nito. Ano sa tingin mo? Dapat nga bang ibenta na lang ng French government ang Mona Lisa?